Sa hiling na rin ng pamilya ni Miguel, agad kaming nakipag-ugnayan sa City Health Office ng Ormoc City para matukoy ang totoong sakit ng binata at kung ano ang pwedeng gawin para siya gumaling. Ngayon nyo lang po nalaman yung case ni Miggy. To be specific, just today. So I called the nurse coordinator on leprosy kung nakita nila ito. So she told me that the father went to the Kilatis Kotis activity last September 6, showing to them the picture. May sakit? Pangidot lagi maayo. Sakit na kong idoot, umayaw. Nakasabot kag asa man na makatudlo kag asa na ko gihikap kana. Hay man. Dire. Pagkatapos ng ilang minutong check-up kay Miguel, ang hinala ng city doctor may leprosy o ketong ang binatilyo. When I got the history that yung mother is nag-positive clinically, I was already suspecting this might be a leprosy case. If this is really a leprosy case, this is a very late stage. We have all the deformities which is permanent. No more toes, the limbs are already hard, no more fingers. The patient is already blind, so this is a very late stage or having severe complications already. But when I do my testing, the patient is still very sensitive to the skin prick test, no? Meaning there is no loss of sensation, meaning to say this is not very specific for a leprosy case because in leprosy, Dapat wala na siya. dapat walang sensation, wala nang maramdaman, lalo na sa ganitong stage. Gayunman, kailangan pa raw ng mas malalim na pagsusuri kay Miguel para matiyak kung ano talaga ang kanyang sakit. Pero dahil kulang sa mga pasilidad ang City Health Office, hindi pa nila ito magagawa. This might be an autoimmune disease, so the patient needs a specialist for this. Siguro kung may maitulong man, kung sino may magandang loob na makatulong. Specialist. Yeah, specialist na talaga Hindi po for to- autoimmune disease and also a dermatologist on how to manage this case. Hindi ho ito kakayanin Ng City Health? ng City Health. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Bakit po? Dahil- Kasi kulang kami sa mga laboratory exams to further evaluate the case, no? Opo. Kasi yung training namin for the skin diseases only for leprosy. For the other diseases, kulang kami sa laboratory. What kind of tests does he need, ma'am? Kung halimbawa kailangan ng further tests. Siguro sa mga espesyalista na lang yun, ma'am. Specialist. Oo, kana. Yun po ang Sila kasi mahirap yung pagka no? Yung pagkulang ng mga Yeah, specialized. Yun yung mahirap. Oo. din. Kasi ma'am, sa public health kasi, preventive side lang kami. Oo. Pag ganito na kasi, this is more on the curative side. So, dapat sa hospital na ito na management. Kaya kami sa public health, since we are more on the preventive side, doon lang kami sa mga basic laboratory examination. But further laboratory examinations needed for complicated cases, that's beyond our capacity already. Bilang paunang lunas nito lamang October 1, muling pinuntahan ng City Health Office kasama ang pamahalaang panglungsod ng Ormoc, si Miguel, para bigyan ng ilang ointment at cream na posibleng magtanggal ng pangangati sa kanyang balat. So, kung kuwang pa, bawal na si Kapitan o dito sa center para makatagal ng bago na set na matambal. Inilapit namin ang kaso ni Miguel kay Dr. Grace Beltran ng Philippine Dermatological Society. Namamaluktot na yung mga limbs niya, no? Hindi niya na maidiretso. Should be a disease that can cause contraction deformities. Ask for a skin biopsy kasi malayo siyang lugar na hindi natin mapupuntahan ng madalian. Kaya mas maganda kumuha na lang tayo ng piece of skin at ipa-biopsy na lang natin. Harold! Kumusta na, Harold? Nitong October 2, sa tulong ng City Health Office ng Ormoc at sa permiso na rin ng kanyang mga magulang, kinuhanan na ng skin sample si Miguel para sa gagawing laboratory test.
Gusto rin daw kasi nilang malaman ang totoong sakit ng anak. Ang biopsy kasi will be able to view the skin in a 3D dimension. Makikita niya yung mga changes doon, kung ano yung mga blood cells na nandoon, ano yung mga pattern, gano'n, no? Kaya mas masasabi kung ano talaga yung sakit ng pasyente. Mula Ormoc, ibinyahe ang skin sample sa Maynila ng LGU ng Ormoc City. Yung assistance na binibigay namin sa kanila ngayon, kung ano yung kailangan niya, yun ang ina-assist sa kanya. So, siguro with this skin sample, tignan natin kung anong magiging findings nila at kung kailangan ng tulong, kahit financial, we can always give that. Agad namin itong dinala kay Dr. Beltran para masuri. Matapos ang pagsusuri sa tissue sample na mula kay Miguel, natukoy na ang kanyang sakit. Ito ang tinatawag na Kindler syndrome, isang rare type ng epidermolysis bullosa. Based on the clinical findings, ang differential na mag-fit kay Miguel ay yung tinatawag na Kindler syndrome. Although Kindler syndrome starts toddler age, na yung mga 1 to 2 years old, si Miguel kasi medyo late na yung manifestation ng kanyang sakit eh. Still, that's the only closest differential that we could consider. Kasi sabi nung history niya, nag-umpisa daw siya mga liskis sa mga ulo, tapos siguro nagkaroon din ng kaliskis sa mga balat. Sabi, kapag ka daw siya ay nabubugo, nahawakan lang, masakit na kaagad at nagkakaroon na ng mga sugat-sugat. So I presume that's yung madaling pagsugat na yun ay kind ng epidermolysis bullosa. Wala namang stage ito kasi hindi naman siya cancer eh. Kaya lang, progressive nga siya, malnourished pa. Pwede mo nang operahan ngayon for the release of the contracture. Kaya lang, I do not know where to get. Kasi baka they might need a donor site eh. Kaso lahat ng balat niya tight na. Hindi mo na ma-recover yung mga fingers and toes. Kasi yung bone niya nag-disappear na eh. Oh, because of the skin, hindi makatubo yung buto, gawa ng nababanat ng balat pa balik. Hindi naman mamamatay yan sa surgery kung maaagapan agad. Tsaka yung dapat nutrition muna. Pero kasi ang Kindler syndrome medyo mas grabe compared sa ibang epidermolysis bullosa. Kaya lang kung with proper care, siguro mapapalawig mo pa yung buhay.